Magkaigsunan may hapon. Nining hapon nun, Abril 30, alas 4 sa hapon mga kaigsunan, ato na po ipadayon pagtuon ang pulong sa Diyos. Sa miaging simana, ato mga kaigsunan na sinati sa Kristendom, magkasusubo kayo nga mga panghitabo mga kaigsunan. Ilabi na sa gitawag sa Christianity mga kaigsunan, ang paganized form of Christianity, kansang opisina na diha sa Europe, particularmente sa Italy, diha sa Roma. Ang pagpanaw ni Pope Francis mga kaigsunan, ang alleged head sa kining Christianity mga kaigsunan, as alleged. Pero ang tinuod mga kaigsunan, leader na siya sa Roman Catholic Church. Kaya ang head sa church mga kaigsunan is Jesus Christ. Sumala sa Colosas 1, sa Episo 5. Ang kini nga programa mga kaigsunan, RBC Ministries, nagatunol og pasubo, condolence mga kaigsunan ngadto sa kamatayon ni Pope Francis. Nga diin ang tao nga na magyud paingon bisag kinsa nato mga kaigsunan, miabot na ang panahon nga diha ra gyud siya taman mga kaigsunan. So kami nga mga member usab sa lahi nga sikta sa Christianity, amo usab ipa abot diha kaninyo sa Simbahan Romano Katoliko ang mga pasubo sa pagtaliwan ni Pope Francis, na kini siya mga kaigsunan gikan sa Argentina, o gikataho nga siya ang ika 266 man tingali, o di ko masayop, sa ingon nga head sa simbahan mga kaigsunan diha sa Vatican. Ninig hapon, ato ipadayon ang pagtuon mga kaigsunan, mahitungod gining giingon nga papasi. Kining papasi mga kaigsunan, mao kini ang opisina sa mga mapili nga Santo Papa. Sumala sa ginatawag nila nga Santo Papa. Dunay akong basahon din gikan sa libro ni Dave Hunt. Kini nga libro, A Woman Rides the Beast by Dave Hunt. Doon ay iyang dedication din siyang libro mga kaigsunan. Ingon din to the more than 1 billion Roman Catholics misinformed by their hierarchy, and to the 400 million Protestants equally ignorant of the facts, this book is dedicated. Again, to the more than 1 billion Roman Catholics misinformed by their hierarchy, and to the 400 million Protestants equally ignorant, this book is dedicated. Sumana kini ni Dave Hunt mga kaigsunan. Now, kini nga opisina mga kaigsunan, matod pa din nga sa gisulti sa uban nga mga member niya ng simbahan mga kaigsunan, mao kana ang gitawag nga unbroken line of apostolic succession. Matod pa sa claim sa mao nga simbahan. Pero sa ako, butangan ko yun ng question mark. Unbroken line of apostolic succession, butangan ko yun ng question mark nga kaigsunan. Now, kini siya
Giingon din mga kaigsunan, there is no record that Peter was ever Bishop of Rome. As alleged mga kaigsunan, si Pedro sumala sa gipang sulti sa mga ilabinan sa mga CFD nga si Pedro unang papa sa Roma. Kini nga libro nagsulti mga kaigsunan nga there was no record that Peter was ever Bishop of Rome, and therefore no Bishop of Rome could possibly be his successor. Irenaeus, Bishop of Lyon, provided a list of the first 12 bishops of Rome. So mga kaigsunan nga kini siya nga sumala sa giingon ni Eusebius nga the father of church history never mentioned Peter as Bishop of Rome. Ang father sa church history mga kaigsunan nga si Eusebius of Caesarea never mentioned Peter as the Bishop of Rome. Dirita sa Grolier Encyclopedia, volume 15, sa page 63. Atong tanawon mga kaigsunan, unsay nakalatid din. Nagaingon din. It is certain that St. Paul, it is certain that St. Paul had preached at Rome. Klaro nga si St. Paul nakaadto og Roma. Kaya pamatud-an pa na sa history o sa Bible. It is certain that St. Paul had preached at Rome, and he was probably put to death there about 67 during the reign of Nero. It seems likely, mura-mura po, na adin ang sayop. It seems likely as well that St. Peter had visited Rome and had also been martyred there. About Peter's actual position at Rome, however, and about the position of the early Roman bishops, the historical record is silent. Ang historical record ni Peter mga kaigsunan, ingon nga bishop sa Roma. Ang Grolier Encyclopedia nagsulti nga the historical record about the bishop of Rome. The historical record is silent as far as Peter is concerned. So duha na ka libro ng nagpamatuod nga si Pedro dili bishop or dili pope sa Roma mga kaigsunan. Eusebius of Caesarea, the father of church history, never mentions Peter as Bishop of Rome. Duha ka libro ng pamatuod mga kaigsunan. Now, kini siya din nagaingon din mga kaigsunan. The Vatican puts an official list of popes arbitrarily beginning with Peter and continuing to the present. There have been several such lists which were apparently considered accurate at the time but consequently had to be revised now conflict with each other. The earliest list come from Liber Pontificus, Books of the Pope. Gigon din presumably first composed under Pope Hormisdos niadtong 514 paingon sa 23. Yet even the Catholic Encyclopedia cast doubts upon its authenticity, and most scholars today agree that it is mixed facts with fiction. Ang kini di ay nga list mga kaigsunan mahitungod sa kining Pope mga kaigsunan
it is a mixed fact with fiction. Fiction, mga surusugilanon, nawa mahitabo. Who are actual bishops of Rome where cannot be known. Who the actual bishops of Rome where cannot be known with any certainty. At this late date, even the New Catholic Encyclopedia published by the Catholic University of America acknowledges this fact. But it must be frankly admitted, muna ilangingon sa University of America, sa Catholic University magkaigsunan. But it must be frankly admitted that bias or deficiencies in the sources make it impossible to determine in certain cases whether the claimants were popes or anti-popes. So daan ay mga kaigsunan nga kining dunay deficiency sa pagbuhat niini nga listahan. The simple truth is that the Roman Catholic Church is left itself with all its archives. Tanawa na. It is simply that the Catholic Church itself with all archives cannot verify an accurate and complete list of popes. The alleged unbroken line of succession back to Peter is therefore a mere fiction. Kining fiction ganing mga kaigsunan. Karabang himuan na nag-istorya ba nga ano sa mga novel books. Himuan na nag-istorya nga wala mahitabo. Kaigsunan. Anyone who takes the time to seriously attempt a verification of its accuracy will conclude that the Church has fabricated an official list of popes in order to justify the papacy and its pretensions. Ang simbahan nagpabricate ng kaigsunan og official list sa mga popes in order to justify the papacy and its pretensions. Iyang pagpakaroning nun, nagpabricate og list sa mga pope mga kaigsunan. For centuries, the citizens of Rome considered it their right to elect the Bishop of Rome. For centuries, the citizens of Rome considered it their right to elect the Bishop of Rome. How could such pressure by mob violence be called apostolic successions by the direction of the Holy Spirit? Unang pangutana mga kaigsunan. Nga naman, ngayon din nga as it is when at times the right to elect their own bishop was denied, then the citizens of Rome revolted. The citizens of Rome revolted and forced their will upon the local civil and religious authorities. How could such pressure of mob violence be called apostolic succession by the direction of the Holy Spirit? So na ay mga loob nga tao mga kaigsunan nga may participate niini nga pagpiliay sa Santo Papa mga kaigsunan niining tura. Itong tura. Feud were carried on between powerful families. Feuds were carried on by powerful families, open and close parenthesis, Coloma, Orsini, Anibaldi, Conti, Caetani, and et al., who fought wars for the papacy for centuries. So makaigsunan, kini di ay silbi gitawag nila nga succession of the apostles. Makaigsunan, kining trono ni Pedro, matod pa sa ilang claim. Kini siya, makaigsunan, gihimuan kini o ingon din nga powerful families carried on with feuds, makaigsunan, dayon kini siya
ng mga feuds who fought wars for the papacy for centuries. Sa ato pa, usa maangkon kini nga trono makigsunan. Girahon usa nila nito mga luog, ito mga mobs, mao kini istorya makigsunan. Such political maneuvering could hardly constitute apostolic succession mga kigsunan. Popes were both installed and deposed by imperial armies of Roman mobs. Mga Santo Papa kanhi mga kaigsunan gina-depost, ginapapahawa, gina-kick out sa mga imperial armies or Roman mobs, mga log, mga tao, sunod to mga isog. Some were murdered. Some were murdered. More than one pope was executed by a jealous husband who found him in bed with his wife. Naadi ay ingon din mga kaigsunan nga more than one pope was executed by a jealous husband who found him in bed with his wife. Di na ako elaborate mayo. Hardly apostolic succession mga kaigsunan. Money and violence na nagtawag. Gigon din mga kaigsunan. Jealous husband, money and violence, most of them determined who would be the Peter's successor. At times when there was several rivals, each claiming to have been legally voted in by a legitimate council, one of the earliest examples of multiple popes were created by the simultaneous election by rival faction of popes, Orninos or Sinos and Damasus. Mga kaigsunan. Then, gingon din the said apostolic succession by an unbroken line from Peter operated by armed force. Such apostolic succession, gingon din unbroken line from Peter operated by armed force. Dunay armed struggle. Pinaagi sa mga armas mga kaigsunan by armed force ang nahitabo ni adtong tungura mga kaigsunan. Now, gingon din nga ni adtong there was no way to justify any connection between him and Christ. There was no way to justify any connection between him and Christ. Yet he remains one link in that claim of alleged unbroken succession back to Peter. O sa gayon magkaisunan, there was no way to justify any connection between him and Christ. Sumana lagi ako gayon sa una pa na nato ang mga broadcast nga the Roman Catholic Church is not linked to the apostles, to Christ. Wala kada siya makonek mga kaigsunan. Ang iglesia nga dito sa Jerusalem ang gituko ni Kristo, tinungod ka na nadalangan to sa Roma. May record. Pero pag abot dito sa Roma, mga kaigsunan, himong corrupted. Unya, nahimo siya nga kining apostatize. Na-apostatize pag abot din sa Roma. Unya, nahimo siya nga Roman Catholic Church. Ug nahimo kini siya nga kulto. Muna ang record, mga kaigsunan, sa uban ng mga basahon. Sumala sa ministry, magazine, nga gibasa sa duha ka mga CFDs, mga kaigsunan, miaging mga debate. Now, gingon din sa diha nga dunay votation mga kaigsunan, gingon din much insight into such corruption
comes from the diaries of John Butchart, Master of Ceremonies at the conclave that elected Rodrigo Borgia nga nagdala sa ngalan Pope Alexander VI. Butchart includes that only 5 votes were not voted in that election. Sa kadaghan sa mga kardinal sa mga kaigsunan na mapili, 5 ra ang wala mapalit. Dalaygon kadto nga mga cardinals na ang ilang boto wa nila gibaligya. Only 5 votes were not voted in that election. So naa di ay sa kanhipang panahon, kwartahanay mga kaigsunan, dili na matawag nga apostolic succession mga kaigsunan kung naay i-involve ang kwartas pinalitay. Para sa karong panahon na mag-eleksyon og gobernador, presidente, congressman, senador, mga mayors, no? Hasta na mga barangay level mga kaigsunan, apil na og pinalitay. Hasta mga konsyal pinalitay, apil. Sa board of directors sa Binuyuran Water District, yung kandidato man ko diya sa Water District, wa ko mo gasto bisag piso. Pero sa gihimo sa uban, mga kaigsunan, nitong tungura, pinalitay bisag sa Water District nga eleksyon board, pinalitay mga kaigsunan, open. Samot nang diri sa politika. Kung sa may buti pa sa butana, kanang sa politika, nga mo palit, mo gasto og minilyon ang kaigsunan. Kana siya nga opisyal, kung mudaog, nga na sa trono, sa iyahang gi-aspiran, mga kaigsunan, posible nga kana siya dili magtinarong sa iyahang trabaho. Kay kamo nga mga butante, ipangpalit na mo niya. Sagrado ang ato buto, mga kaigsunan, as far as kini nga election is concerned. Karong pitsa 12 sa Mayo, sunod bulan. Pitsa 1 na ugma, mga kaigsunan. Magpili na og mga opisyalis sa atong sa national level, gawas lang sa presidente. Mga senador magpili ta, congressmen, governors, nganhe down the line mga kaigsunan, gawas sa barangay level. Muna ang mahitabo mga kaigsunan, kinamangay, hinatagay o kwarta. Dili na mao mga kaigsunan ang pagpili. Di na mao. Sa diha nga, mubalik na dito sa Pope mga kaigsunan. In those days, in those days, a cardinal's hat sold for a king's ransom. Tanawa na mga kaigsunan. Cardinal's hat sold for a king's ransom. So it took a fortune to enter the polluted stream of apostolic succession. So it took a fortune to enter the polluted stream of apostolic succession. Money flowed in from all over Europe to back favorite candidates. Borgia bought the papacy with villas, towns, and abbeys. Iyang gipalit ang papacy mga kaigsunan. Dayon, 6 and succession. Dunay duha ka influential nga mga babae dinhi mga kaigsunan, nga mga prostitutes, kining si Marozia o kining si Theodora Abram. Unya kini sila mga kaigsunan. Marozia was the mistress of Pope Sirius III, known as the mistress of Rome. Marozia did not hesitate at murder to accomplish her ambition. Iyang gipatay. Kaya kini si Marozia mga kaigsunan, mauman dito sa listahan
sa Pope niadtong 872 nga Pope John VIII. Pero kini siya ang kaigsunan, kini nga Pope John VIII sa panahon sa prosesyon dito sa Vatican between the amphitheater o sa St. Clement's building, in between sa panahon sa prosesyon, kini nga Santo Papa nanganak diya ibabaw sa trono samtang siya gibayungan prosesyon, nanganak kini siya ng Santo Papa. Babae nga Pope nanganak nga kaigsunan. Kano sa niadtong 872. Ang iyang ngalan diya sa listahan, Pope John VIII. Muna giingon lagi sa libro, to the more than 1 billion Roman Catholics misinformed by their hierarchy of the pertinent facts. Facts man eh. And to the 400 million Protestants equally ignorant. Ug wa ka kabasa ni ani, you are considered ignorant. And to the 400 million Protestants equally ignorant. Equally ignorant. Those who were denied of the pertinent facts were ignorant, equally ignorant ni ining mga Protestants. This book is dedicated. Ni adinhi ang mga sekreto na wala ninyo maibaloy. Real talk ni siya. Because I love you, Roman Catholic members, I love you very much. Nana po yung ani mo, yung siguro bot-bot ni mo. Nana po yung mga basher na ako karon. Ngamingon niya, baka akon ka, tiguwang na ka. O nanay mo yung nanay na ron. Tanaw na to. Tanaw na to. Bayo-bay naman eh. Jonathan Rosales, good PM evangelist. Say, may ngapon, Jonathan. Ray Dinore, good afternoon, Brad, and happy watching. God bless. Stalwart, ang grabe nga pagpamatay sa Seventh-day Adventist Church sa mga inosinteng bata nga gipamatay ninyo, kundi no, apil ko. Anong apil man kundi mo? Kadiya malipong sa inyuhang hospital. Na kay dokumento. Stalwart. Kanang debate bitaw nilang. Itanaw na akong debate nilang Julito ug ni Alima. Miangkon nga kanang Court of Inquisition iya na sa Roman Catholic Church. Unya ang gobyerno ang nagpatay niya na. Asa to gibasa? Volume 5 Catholic Encyclopedia, ang heading ato, Church Decrees Concerning Heretics. Ang simbahan ang nagsugo. Ignorante ka. Ignorante ka. Para sa Mapul Alima. Ignorante. Mga pope nag-decree. Mga council nag-decree. Kining libro basa ako. You are misinformed by your hierarchy of the pertinent facts. Ang inyong simbahan, may patay o daghan ng mga tao. Volume 5 ba? Page 475. About the Inquisition. The attempt of certain Catholic apologists to exonerate the church from these charges is futile. Futile. Useless. Alima, ang pagdipinsa nimo, ikaw, Wilfredo Ngoho. Useless ang inyong pagdipinsa sa inyong simbahan. Kaya inyong simbahan, kriminal. Ay hinangaldoy. Abortion dayo na imo sa ospital. Naana sila kung dito, na ilahang, kung gihimo nila na sila permission na i-permit anak sa nga ilang paghimuon.
kung tinuod ang imong akusasyon. Pag-present ko no. Kanang imong heresy man na. Heresy. Bersikulo laway. History. Tilaok. Ako ang evidence. This is a fact. Kung mangkani ka kabalo, stalwart, nga ang inyong simbahan na ay gitawag nga Vatican Ratlines. Wa kabalo ana. Wa ka kabalo nga ang simbahan na ay gitawag og Apostolic Camera. Wa ka kabalo ana, luy. Kaya ang inyong 12 volume sa Catholic Encyclopedia inyo lang gi-display. Gi-display lang ninyo kaya ako humanan ako ng basa. Kanang 12 volumes, taman sa 11 kaya ang 12 index man. 1 volumes 1 to 11 human ko na naubasa doy katulo na ako ibalik. The attempt of the certain Catholic apologist, ikaw na abot kag surigaw ang pagdepensa sa imong simbahan nga killer. The attempt of certain Catholic apologists, Catholic faith defender, to exonerate the medieval church from these charges is futile, useless. Ang imong pag-antugikan sa jinsan, ang imong pag-antug dito surigaw, useless. Naghago ka, naggasto ka, nagkapoy-kapoy ka ganito ato dito. Naggasto kang panahon. Aron lang mamotbot dito. Kini mga libro nga niya sa kuha mo na mo so palpal ninyo. Ang mga bakakon mo nagko. So palpal ninyo. Musay kayo na lima. Ang patayan ha, ang gobyerno, anak kay gididaan ang simbahan pagpa-agas o dugo. Saba niya. Paulanan tamo og historical citations. Paulanan tamo og historical citations. Nga ang inyong simbahan, killer, murderer, pinadayag 17 size, og ang babae nahubog sa dugo sa mga balahan. That woman is the Roman Catholic Church. Stalwart, kuya pa na kaniya, historical evidences forces us to admit that the church committed grave crimes against justice, charity, and summarily condemning large number of heretics to death. Kisa'y namatay? Okay, tugtan ta ang gobyerno. Pero kisa may ito sa gobyerno? Latin for Americans page 283 or 82. Sa giyon dito. Nadari sa akong bag, kay giuli na ni Julito kagapon. Dala niyan to Surigao. Nana sa akong bag. O dito sa Gusan. O sa giyon dito sa Latin for Americans nga libro. Among the Romans, there was a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government, and the Pontifex Maximus or chief priests were government officials. Chief priests were government officials. Gahe magyun pag ulo ba? Tigagyan niya ulo. Ambot na lang. Ayaw ninyo kami basula ug mga impyerno mo. Ayaw kami ninyo basula. Ang Seventh Adventist Church, ayaw ninyo basula. Nga mga impyerno mo. Gipagahi na yun ninyo ang inyong kasing-kasing. Gipagahi na yun. Amo na yung gihimo kay nahigog mamin ninyo. Pero magpagahi mo sa inyong ulo kay tungod lang ang inyong baruganan nga nagkamorlitsing makaigsunan ayaw min ninyong basura. O sa gisulti sa inyong Biblia. New American Bible. Niya sa likod niya ng silpon nga ako gisandigan. Duhani ka New American Bible. Approved by the Catholic Bishops' Conference of the United States of America. Usay komentary nila sa Revelation 14.
from Genesis chapter 1 paingon sa Revelation 22, in every chapter there is a commentary. Revelation 14 usay commentary nila. The three angels imminent judgment on the pagan world, calling all peoples to worship God the Creator. So verse 6 na, Revelation 14. Babylon, open and close parenthesis, Rome. Codename na sa Roma ang Babylon. Babylon, open and close parenthesis, Rome will fall and its supporters will be tormented forever. Alaot ka. Sunugon ka sa kalayo. Kamo ni Duhani Alima, kamo ni Jando, kamo ni tantanan mga siipde. Apil na ninyo hang pare nga nasige binulastog. Kaysa'y nag-ingon nga sunugon mo, asupre o kalayo, ang inyong Biblia. Kini nga Biblia, approve kini sa Catholic Bishop Conference of the United States of America. Babylon will fall and its supporters will be tormented forever. Gisulti ko ka na ako'y nabasa. Dili na ako kaugalingong words. Di na ako kaugalingong. Ang supporter sa Babylon, which is Rome, which is Roman Catholic Church, pagasunugon sa kalayo. Concern ko ninyo. Kamong mga Roman Catholic members, mga parinti nako, mga igagaw, mga amigo, kamong tanan diha, concerned me ninyo. Kaya ang kamatuoran niya sa Seventh Adventist Church, wala diha sa inyo ha. Kaya kanang nga simbahan, wala na malink dito sa apostoles. Wala na malink dito sa kang Kristo magkaigsunan. Kaya kana siya na apostatize na kana. Ikaduha manulunda sa gisulti. Babylon is fallen, that great city. Ang Babylon, nahugno na. Muklim pa mo nga matuog yung Iglesia ni Kristo. Tinukod ni Kristo. Muklim pa mo, ana. Lugar dabdaban dahil sa Ginoo ang kwan. Yang kaguling ng Iglesia. Laruhan ninyo na. Pag una-una, muna'y kalaban kay ang yawa diha nag-opisina. Gisulti sa inyo ang Biblia. Nang ikalimang hampak dito ibubo sa trono sa Santo Papa. Dito sa Lateran Palace. Nganong dito ibubo sa trono sa mananap ng pintas? Because this city, this kingdom is sunk in idolatry. Sunk in idolatry. Kada mga santos ninyo din yung simbahan, di nahilabtan sa Ginoo. Ang simbahan ninyo din, mga santos, mga dibulto, di nahilabtan sa Ginoo. Ang iyang dakdakan katong headquarters. Trono, kay tuwa dito, mga kaigsunan. Dito, buhian ang ikalimanga kastigo sa Ginoo alang ito mga tao dito sulod sa Vatican. Dili ni panghadlok. Muna ang tinuod. Balik ang tiniugma. Kay taas ng istorya. May tungod sa papasi mag-igsunan. Kini nga papasi na usab ang iyahang direksyon. Gikuha niya ang gahom sa Estado. Political power yang gikuha. Ang ato Philippine Constitution nagsulti na during the Spanish regime, the church, the medieval church,
Pag yung medieval, Roman Catholic na. Walay lain simbahan nga tikaw-tikaw. Roman Catholic during the medieval period. The medieval church arrogated the power of the state. Iyang gisakmit ang gahom sa Estado. Pagsaka ni Pope Vigilos, mga kaigsunan, dito sa trono, alleged throne ni Pedro, dual power, political o ecclesiastical power. Pag-abot sa kang Charlemagne, dito nakig-alyansa siya. Nahimo si Charlemagne sa Pransya og Holy Roman Emperor. Gikoronahan dito sa Vatican niya itong Disyembre 25, year 800. Year 800. I-unite ang Europe. Gigsunan. Namatay na lang si Charlemagne. Ma-unite ang Europe. Pero nakapatay siya og sobra 4,000 ka mga Saracens, mga Muslims, iyang gipangpatay. Kisay order, naghihimo siyang emperor, it was the Church of Rome. Mga dekre, magbasa ni Julito, Church decrees concerning heretics. Decree ka na sa simbahan. Paul Alima, grabe ni mo ka-ignorante yun. Grabe ni mo ka-ignorante yun. Kisay na ngayon og pasaylo sa sala sa simbahan. Santo Papa. Mingon mo nga, wala labot ang simbahan. Kamita rin mo. Ang church ug ang power sa state gigunitan sa Pope. Inextricably integrated, matod pa sa niyang libro. Inextricably integrated ang church ug ang state. Giwilding ba? Naghimo pagbanig ang duha ka kanang sa banig gipaut-paut ba? Paut-paut. Nahimo na silang usa. Ang leader sa political power, Pope. Ang leader sa church, Pope. The reigning Pope. Muna nga sa pinadayag 13, giingon diha, ang kini nga best nga migula gikan sa dagat, that's the Roman political power. Volume 1 ha, Catholic Encyclopedia. That's the Roman political power. Ngano, kay usa siya ang ulo nakaangkon og samad nga daw ikamatay. Papado na. Gi-arrest ni General Bertier ang Santo Papa. Unang giingon sa system, papal system, nakaangkon og samad nga ikamatay. Kini nga samad nga ikamatay maayo ra. Kano sa tunay tabo? 1798. Pagka February 11, 1929, kadtong nga samad nga ikamatay naayo. Ang Vatican nahimong state, balik. Nahimong state rather. Pinahagi sa pagpirma sa Lateran Treaty ni Mussolini, Benito Mussolini, fascist sa Italy, o si Cardinal Gaspare sa simbahan nga side. Nahimong state ang Vatican, February 11, 1929. Ang samad nga ikamatay, naayo ra. Kinsa man ni? Papasi. O sa may resulta, ang dragon, naghatag siyang trono, dakong pagbulutan, great authority, o power. Ayaw mong pangita dito sa Mateo 16, kay di gyud mo ka-claim anang Mateo 16 nga kamuna ang gihatagan ni Jesus Christ kay wa pa mo diha. Roman Catholic Church, mga CFD, wa pa mo diha sa pagtukod ni Kristo sa mao nga iyang iglesia. Nangita mong authority, binadayag 13. Og ang dragon, yawa, mihatag siyang gahom, trono, og dakong authority, ngadto sa mananap, mapintas, kinsa man na, papado. 100% papasi. Versikulo 4. Og ang dragon, gisimba sa mga tao, kay ang mananap mapintas, which is the papacy, gihatagan man niyag pagbulutan. Now, sumin hitabo,
yawa ang inyong isimba. Sorry, pero mo na tinuod. Through the papacy, through the Pope, mga kaigsunan, inyong gisugot, ang inyong gisimba na is yawa. Yawa ang inyong gisimba. Okay. Vicente Inopre, unsay wala si Kristo man gani mao'y nagtukod sa Catholic Church, saba niya. Taka na yaw-yaw niya. Pulos na mo angkon. Di mo kuprob. Mao'y wala sa 1863. Wala na hinoon. Mao'y wala kay 1863. Wa man may mag-ingon nga kami ang gitukod dito sa Jerusalem. Wa may mag-ingon, anak, kamura may kugihan mo angkon. Maglisod mo og probe. Kaya history nagpamatuod nga panahon na mo sa 4th century. Kana mga inyong mga history books nga na sa mga encyclopedia, nga pagsulat nga ang Roman Catholic Church. Mga pare ang gasulat. Mga pare ang gasulat ana. Contributor dia sa encyclopedia. Dili na kay mga apostolis ang nagsulat ana, dili na kay si Kristo kunana. That's your allegations only. Joseph Vincent Inopre, ni angkon kana hinoon nga dili kamo maoy gitukod nya kisa man kamo misumpay mi ba ang true church sortihan ta ka sa kasaysayan gipersecute kini siya nanagan ngadto sa kamingawan. Ang Biblia nagsulti, pinadayag 12, 6. Mikalagiw nga to sa kamingawan, ang true church na siya, dili na Roman Catholic Church. Gipapatudan ka na sa history. Page 205 by Kalalang, Pabilia, and Lugardo. Nga tuwa dito sa kamingawan, they were there for a long period of time. They were there, ang church. Muna nga wala na igahom ang Santo Papa niya itong 1798. Ang mga uban ng mga tao nag-anam-anam na, nagpaggawas. Pagka 1863, ang Seventh Adventist Church misumpay niadtong iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Misumpay dito. Muna nga si Mrs. White, one of the founders, co-founder sa mao nga iglesia. Muna 1863 giparehistro diha sumpay na kay ang doctrine sa Seventh Adventist Church mao doctrine dito sa mga apostolis na kamo mga Roman Catholic nga sibni kamo tong kuan dito sa Jerusalem gitukod ni Kristo kamo to nganong pag-abot nga rin sa ubang nga mga centuries daghan man mga doctrine nga inyong gipanghimo ngadto kung kamoto dito ang inyong Catholic Encyclopedia nagsulti human mamatay ang katapusan sa mga apostolis wala na gitugtan sa pagsulat sa aksyon wala na gitugtan human mamatay ang katapusan sa mga apostolis anything outside the deposit of faith is not from the apostles, is not from Christ, is not from God. Daghan mo nga mga teksto or rather kini mga doctrine nga gipanghimo na gawas sa mga apostolis na. Pinaday Galacia 1 ipatunglo ang naghimo og doctrine nga sayop. Lahi nga doctrine kaysa doctrine gihimo sa mga apostolis. Ipatunglo ang nagsulti. Bisan pa kami, ingon sa Apostol Pablo, o manulunda bagi ka sa langit, magwali og lahi, sa amo nang gikasulti ka ninyo, ipatunglo siya. Subuna, sumpayan nato ni og ayaw lagi o pamutbot, taman na ka diya. Vincent Inopre, taman ka na diya, wakay ka
Wa kay ka magpamutbot. Libro. Kini, may bot-bot din eh. New American Bible. Bot-bot ni. Nang inyong Biblia nag-ingon nga kamo nga mga supakirong dagko sunugon mo sa impyerno. Dili ako nagsulti. Kini, New American Bible, approved by the Catholic Bishop Conference of the United States of America. So muna ayaw pagpamutbot. Ayaw kong inang pagpamutbot. Kay tininood din ako din eh. May hapon.